Balik ka ba? Kagalabas isa sa gitna ng dilim. Nakita mo ba yung kamay ni Aling Loren? Pakiramdam ko hindi siya tao. Handa akong lumaban kung kailangan. Hindi ko aya may mangyaring masama sa inyo pero kailangan nating makaisip ng paraan para maayos yung sasakyan. Mas malakas ang pananampalataya kaya sa kasamaan. Sige na Brantonas bago pa tayo makain ng halimbanaan. Magandang araw sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa mga tagubaybay ng Dear Esperanza YouTube channel. Nais kong magpasalamat dahil isa ako sa napili para mailahat ang aking naging karanasan kasama ang asawa ko. Noong bumiyahe kami papuntang Samar. Ako ang naging konduktor niya noong mga panahong yon. Para lubos niyong maunawaan ang lahat, itago niyo po ako sa pangalang Honey. At ito ang aking kwento. Bago namin simulan ang istorya, huwag kalimutang mag-subscribe sa Dear Esperanza YouTube channel. Oh, Samar na po. Isa na lang. Mapupuno na tong upuan. Aalis na tayo. Ani, bilisan mo. Baka abutan tayo ng dilim sa daan. Ang hirap ng biyahe paggabi na. Oh, dito Pulalaw. Kasya pa po kayo? Sakay na para diretso na ang biyahe natin. Hay salamat naman. Akala ko mapag-iiwanan na ako ng huling biyahe ninyo, kasya pa ako dito sa dulo. Basta ag ka lang masyadong bibilis ha. May matatanda kang sakay. O Brandon, puno na tayo. Sa ganitong pagahe, pwede na tayong lumarga. Ayos. O, kapit na mahigpit ang mga pasahero. Ihahatid namin kayo ng ligtas at syempre mabilis sa pupuntahan nyo. Siguraduhin mo lang na hindi tayo titirik sa gitna ng kawalan ha. Mahirap magtulak lalo na't puno tayo. Sus, bagong palit langis to Honey. Kahit hanggang dulo ng mundo kayang-kaya tayo nito. Sige na, sige na. Tama na iyan bola mo. Ratsada na tayo bago pa tayo abutan ng gabi sa daan. Maingay ang terminal ng hapong yon. Puno ng usok at sigawan ng mga barker. Masaya ako dahil sa wakas puno ang biyahe namin ni Brandon patungong Samar. Si Lola Zo na madasalin at si Lolo Peter na tila laging malayo ang tingin ang naging huling pasahero namin. Hindi ko alam na ang masayang hiyaw ko ng Samar isigaw ko bago ang hindi inaasahang pangyayari. Isa-isa nang nagsibabaan ang mga pasahero namin hanggang sina Lolo at Lola na lang ang natira. May matandang lalaki na pumara at itinuro sa amin ang shortcut. Lalola, dadaan tayo sa shortcut ha para hindi tayo maipit down sa ginagawang kalsada sa unahan. Teka Brandon, sure ka ba dyan? Parang hindi ko pa to nakikita dati ah. Sabi nung matanda mas mabilis daw dito eh. Was traffic pa. Mas maaga tayong makakarating. Ewan ko ah. Parang mali yata yung itinuro sa'yo. Tingnan mo naman maputik na. Tapos puro talahib pa sa paghilid. Parang bumibigat ang hangin dito. Iho! Sigurado ba kayong tama itong dinadaanan natin? Yung shortcut na yan. Hindi para sa lahat ng biyahero. Dapat bumalik na tayo. Hindi na tayo makakaikot. Ang sikip na ng dan. Hindi ka kasya mag-u-turn yung jeep. Branton ba't umusok na yung hood may sunog na goma? Tumip ka muna. Ayaw kumagat ng preno ng maayos Honey. Diyos ko naman. Diyos ko Brandon, huwag mong sabihin dito pa tayo ititirik sa tapat mismo ng dalampasigan na to tumigil ang makina sa gilid ng isang madilim na bahagi ng Samar, kung saan ang tanging hampas ng dagat at ang malansang amoy ng isda ang sumalubong sa amin. Namumula na ang mukha ni Brandon sa inis hanggang sa bigla itong namutla. Habang pababa kami ng jeep, ang tanging naririnig ko lang ay ang mahinang bulong ni Lola Zo na nagdarasal habang si Lolo Peter ay nanatiling nakatitig sa dilim. Sabi ko na nga ba eh. Dapat sa National Highway na lang tayo dumaan. Bakit ba kasi naniwala pa ako dun sa matandang yun? Shortcut pa eh. Ngayon mo pa talaga naisip yan kung kailan tumirik tayo dito sa gitna ng kawalan ha. Akala ko kasi makakafe tayo sa krudo at oras kung susundin natin yung sinabi niya. Ayun yung oras na tinipid natin babawiin pa sa pagtutulak nitong jeep. Ang saya. Panginoon ko gabayan niyo po kami sa kadilimang ito. Hindi lang dilimang nandito. Kakaiba yung amoy ng hangin. Lahuwag po kayong mag-alala ha. Sandali lang po to titingin lang ni Brandon yung makina. Aalis din tayo agad.
Honey, mukhang sumuko na yung radiator. Grabe yung usok ko. Parang bulkan na. Hindi mo pa kaya yang ayusin? Diyos ko naman, Brandon. Wala tayong matutulugan sa lugar na to, yan din ang iniisip ko eh. Sana maayos ko agad to at makakaalis tayo dito. Asap. Pagbaba ko, halos manindig ang balahibo ko sa nakakakilabot na paligid. Balansa ang simoy ng hangin. Amoy na bubulok na isda. Ngayon ko lang napuntahan ang lugar na to dito sa Samar. Sa harap namin, malinaw ang dagat. Walang alon, halos walang tunog. Patuloy pa rin sa pagdarasal si Lola Zo. Teka, ramdam mo yun? Parang may nakatitig sa atin galing isa mga bakawan. Honey, wag mo na dagdagan yung kaba ko. Hindi nakakatulong yung mga ganyan mo. Please. Ewan ko, Brandon. Masama talaga ang kutob ko eh. Sobrang tahiming dalampasigan. Parang mali. Umalis na kayo rito bago mag-12. Yan ang baapaya ko. Gustuhin man namin di ayaw talagang gumana nitong jeep eh. May nakita akong anino kanina sa ilalim ng puno ng balete habang dumadaan tayo. Baka anino lang po yung mga sanga. Huwag niyo na po muna kaming takutin. Sana may tumulong sa atin dito. Kahit sino yung marunong mag-ayos ng makina para makaalis tayo dito. Ikaw na lang kaya ba ikaw naman yung laging tama? Nakuha mo pang magbiro ha. Halos dumati na nga ako sa kaba dito eh. Mga kakaibang nilalang nakatira rito. Malaki ang kabayaran sa mga napapadpad sa lugar na ito. Natahimik kaming lahat sa sinabi ni Lolo Peter. Matanda na siya at mukhang marami ng alam sa lugar na to, kaya mas lalo akong kinabahan. Tiningnan ko si Brandon. Pilit niyang itinatago ang takot. Pero ko ang panginginig ng kamay niya. Ang malansang amoy parang unti-unting lumalapit sa amin at may kung anong gumagapang mula sa dalampasigan papunta sa kinatatayuan namin. Pagod na ang asawa ko habang sinusubukang paandarin ang makina. Sige na kahit isang beses lang umandar ka na please. O may tumutulo ba? Lanis ba yan? Tuboy galing sa radiator. Hay naku, wala naman akong nakikitang butas eh. Pero parang may humihigop ng lakas ng baterya natin. Bron, may narinig kong kalasko sa likod nung malaking bato doon banda daon. Magsasaboy ako ng asin sa paligid. Protektahan na tayo ng Diyos laban sa mga ligaw na kaluluwa at kung anumang nilalang ang nandito. Natin kailangan ng asin. Kailangan po natin mekaniko. Mas mabilis gumana ang panalangin kaysa sa mga hawak mong gamit. Baka may point si Lolo kasi pakiramdam ko talaga hindi tayo nag-iisa rito eh. Hay naku. Sage honey. Tulungan mo na lang akong itulak to papunta daon sa patag. Sige basta siguraduhin mo lang ha. Huwag tayong mahuhulog sa bangin habang nagtutulak. Nagsimula kaming magtulak. Si Brandon nasa likuran ko. Habang si Lolo Peter naman ay tumutulong sa abot ng makakaya niya. Si Lola Zo nandun lang siya sa jeep. Tuloy-tuloy sa pagdarasal na parang may kung anong nakikita sa labas na hindi namin nakikita. Ang bigat ng jeep. Parang may nakakapit na tuntoneladang bakal. Hindi ko alam kung ano ba ang dapat kong maramdaman. Tiningnan ko ang asawa kong basang-basa na ng pawis. Bakit parang lalong bumigat to? Patag naman yung daan dito ah. Pariramdam ko pinakaupo sa bubong ng jeep Ranton eh. Narinig ko yung yerong kong malansing. Huwag niyo nang titignan. Tuloy niyo lang ang tulak kung gusto niyo pang mabuhay. O polo tulak lang. Hindi kami titingin. Brandon, may malamig na kami na humawak sa bukong-bokong ko. Basa pa bagong usok sa tubig. Huwag kang hihinto honey. Isipin mo na lang. Imagination lang to, wala to, lalong lumalapit ang amoy. Bilisan nyo pa. Itodo ninyong tulak. Kung na kaya. Pagod na ako. Huwag kang bibitaw. Tulak lang honey. Buong lakas. Itutunan na natin to, takbo. Paandarin mo na. Baki na Branton. Kayo na. Sa isang himala. Biglang umugong ang makina ng pagpihit ni Brandon ng susi. Hindi na kami nagdalawang isip. Sumakay ako agad kahit muntik na akong matapa sa putikan. Habang humaharurot kami palayo, lumingon ako sa side mirror. Doon ko nakita ang isang figurang nakatayo sa gitna ng daan.
Isang babaeng mahaba ang buhok, basang-basa ang suot at dahan-dahang kumakaway habang unti-unting nawawala sa dilim. Pero hindi pa kami nakakalayo nang tumiring ulit ang jeep na mas lalong nagpakaba sa amin. Pilit na pinapaandar ni Brandon pero ayaw talaga nitong umandar. Ano ba to? Kanina lang umaandar na tapos ngayon ayaw na naman. Grabe naman to Brandon, dahan-dahan lang ha. Paandarin mo muna ng maayos. Huwag mong parsahin. Baka lalo pang masira eh. Nanghinig ka na. Manahimik muna kayo. May papalapit sa banda natin. Naririnig ko yung yabag niya. Magandang gabi sa inyo. Mukhang kailangan ninyo ng tulong Anong nangyari? Ay pusang gala. Sorry po. Saan po kayo galing manang? Grabe ka. Ang nerbyoso mo naman. Diyan lang sa unahan ng bahay ko. Narinig ko kasi ang tunog ng makina ninyo kaya dali-dali akong lumabas. Pasensya na po. Nagulat lang kami. Medyo kakaiba po kasi yung vibes dito sa lugar na to eh. Ganyan talaga rito. Parang sinusubok ang tatag ng mga bisita. Ang problema namin ngayon manang, saan ka ba itutuloy habang hindi pa maayos yung sasakyan? Wag na kayong mag-alala. Malapit lang ang bahay ko rito. Doon muna kayo magpalipas ng gabi. Biglang lumakas ang hangin. Parang sinasalubong kami. Kahit may kaba, mas nanaig ang pagod at takot. Baka bumalik ang babaeng basang-basa sa gitna ng daan. Mukhang mabuting tao naman ang ginang, masayahin at parang walang kamuang muhang sa kilabot na pinagdaanan namin kanina. Pero ang bilis niyang maglakad. Sumunod kami sa kanya. Siya nga pala, ako si Loren. Naku. Marami na talagang naliligaw sa lugar na ito. Ako naman po si Honey. Siya si Brandon, asawa ko po. Sigurado po ba kayo na hindi kami nakakaabala, Aling Loren? Naku, hindi. Mas masaya nga ang bahay kapag may bisita. Lalo na kapag kagaya ninyo na kailangan ng tulong. Masaya akong makilala kayo. Mabuti na lang at dito kayo napadpad. Hindi na kayo mahihirapang maghanap ng matutuluyan. Ang bilis nyo naman maglakad manang. Parang hindi kayo napapagod eh. Ang putik-putik pa ng daan. Sanayan lang yan, iho. Matagal na rin akong nakatira dito. Bantayan mo ang asawa mo. Kakaiba ang kilos niya. Tignan mo. Ang dali niyang magtiwala. Ayan ang bahay ko. Tanaw na ang dagat at dinig na dinig ang hampas ng alon. Parang ang itim ng dagat dito. Hindi siya katulad ng beach na napupuntahan namin. Pasok kayo. Ipagluluto ko kayo ng hapunan para naman bumalik ang kulay ng mga mukha ninyo. Salamat po. Basta huwag niyo lang kami sisingilin ng mahal Libre ang lahat dito, iho. Basta't ubusin ninyo ang ihahain ko. Pagpasok sa loob, sinalubong kami ng amoy ng pinatuyong dahon at tuyong kahoy. Simple lang ang bahay pero malinis. Sapat na para sa amin na gusto lang magpahinga ng mga sandaling iyon. Pero habang inilalapag ko ang damit, napansin ko ang kakaibang galaw ni Aling Loren. Para siyang lumulutang sa bilis at bawat kilos niya may kakaibang ritmo. Parang matagal na niyang hinihintay ang gabing to, nagsimula siyang maghiwa ng mga sangkap. Maupo na kayo. Mabilis lang ito. Parang kidlat akong magluto. Ako na pong tutulong, Aling Loren. Nakakahiya naman po kung nakatunganga lang po kami sa tabi. Honey. Mas gusto kong ako mismong humahawak sa mga sangkap na niluluto ko. Ang dami niyo naman pong garapon dito. Pampalasa ba to lahat laen? Yan ang pinaka-importante, iho. Galing sa kaibuturan ng dagat. Teka, bakit parang kumikinang yan? Kulay lila tapos parang buhay yung bawat butil, no? Espesyal yan. Pampatibay ng katawan at pampaalis ng masasamang espiritu. Loren, nagpapasalamat kami sa kabutihan mo sa amin. Lalo na sa pagpapatuloy. Hayaan mo muna kaming manalangin bago matulog. Wala naman pong kakaiba sa usok, Lola. Saka masarap po ito. Sigurado makakalimutan ninyo mga pangalan ninyo kapag natikman nyo to, ha? Teka, bakit parang biglang uminit yung paligid? Aling Loren, ang word ng init eh. Napatitig ako sa kawali. Ang asin na ginagamit niya hindi natutunaw. Sa halip, tila lalo pa itong kumikinang habang hinahalo sa karne.
Ang bilis ng kamay ni Aling Loren habang nagluluto. Kaya namangha ako. Baka lipas ng ilang minuto, nakahanda na ang mesa. Napansin ko na habang gumagalaw siya, halos wala kang maririnig na ingay. Binaliwala ko yon kasi gutom na ako. Inihain na nga ang pagkain sa mesa. Dahil heto na. Tikman niyo ang specialty ko. The best ito sa dalampasigan na to, parang kakaiba itsura nito. Aling Loren Sigurado po ba kayo na karne ng baboy to? Karne yan, iho. Ligaw na baboy ramo. Masustansya at sobrang sarap. Teka, bakit parang gumagalaw po yung karne? O baka guni-guni ko lang po to dahil sa gutom ko? Hindi ka gutom, Lor. Gusto lang naming magpahinga at makaalis bukas ang maaga. Sayang naman. Hindi nyo malalasap ang sarap ng pagkakaibigan natin kung hindi kayo kakain. Mamaya na lang po siguro. Wala pa akong gaan eh. Medyo kabado rin po ako dun sa nangyari kanina. Alam mo ang ganda ng balat mo. Parang kasing lambot na mga lumot sa ilalim ng dagat. Salamat po. Pero medyo nanlalamig po ako ngayon. Baka kailangan ko na po talagang magpahinga. Ang bilis ng tibok ng puso mo. Parang ibon na gustong kumawala sa haula. Nang hawakan niya ang kamay ko, halos mapatalon ako sa gula. Ang kamay niya kasing lamig ng yelo at nanlalagkit pa. Parang galing sa isang nilalang na matagal nang nakalubog sa tubig. Tiningnan ko si Brandon. At sa mga mata niya, nakita ko ang parehong takot na nararamdaman ko. Hindi ito normal na pagpapatuloy sa bahay. Para kaming pumasok sa isang patibong. Wala kaming nagawa kundi ang makitira muna. Matulog na kayo sa kwarto para makapagpahinga na. Ang gaganda ng mga panaginip niyo dito. Tabing dagat, presko sayoy. Salamat po. Pero dito na lang kami sa sala maglalatag para malapit sa pinto. Mas okay sa akin yung siksikan ho eh. Saka nakakahiya naman. Kayo na nga po yung nagpatuloy tapos sa kwarto pa ho kami. Tama bata Lor. Huwag mo na kaming alalahanin. Mas gusto naming magkakasama para mabilis kumilos pag sumikat na ang araw. Nga po eh. Saka hindi rin po agad inaantok pag nasa ibang bahay. Baka mabulabog pa namin kayo kung panay ako sa gabi. Sayang naman. May mga espesyal akong kumot. Aba kayan. Dadalhin ko na lang dito. Ang ganda ng mga ugat mo hangin. Hindi man sobrang puti makinis naman. Hawakan ninyo ito. Mga asin na dinasalan. Ilagay ninyo sa bulsa ninyo at magdasal lang kayo palagi kahit makarinig kayo ng kakaibang huni sa bubungan. Mas lumalakas yung hangin sa labas Sana hindi umulan para maputik bukas saka para hindi kami mahirapan umatras pag inayos na yung jeep. Hindi basta-basta nakakaalis ang mga napapadpad dito. Dahil sa ganda ng tanawin, ang dagat ang nagpapasya kung kailan kayo dapat bumalik sa pinagmulan ninyo. Kailangan na po talaga naming makaalis bukas. Saling Loren. Teka, bakit parang naririnig kong kalasko sa ilalim ng AC parang may mga kuko na kumakamot sa kahoy? Mga alimango lang yan. Naghahanap ng masisilungan mula sa dagat. Sige na. Magpahinga na kayo para maaga kayong magising bukas. Inakay kami ni Lola Zoo sa isang sulok ng sala. Malayo sa mga bintana. Ang hangin sa loob may malansa, may amoy dugo pa. Pero naamoy din namin ang halimuyak ng ilang-ilang. Bawat titig ni Aling Loren parang kutsilyong bumabalat sa pagkatao ko. Pakiramdam ko, hindi kami mga panauhin, kundi mga pagkain na dahan-dahang inihahanda para sa isang piging at kami ang espesyal na handa. Nagulat ako nang sumilip sa siwang ng dingding ang asawa ko. Ani, gising ka pa ba? Nakikita ko yung mga anino sa labas. Paikot-ikot sila daon sa sasakyan natin. Kanina ko pa nararamdaman yan Brandon Parang may mga gumagapang sa buhangin. Masyadong lilapit sa bintana Baka mapansin nilang nakatingin tayo. Huwag kayong magpadala sa takot kasi mas lumalakas sila sa dilim. Ipunin ninyo ang lakas ninyo. Mahaba pa ang gabi bago tayo makaalis dito. Kailangan kong silipin yung makina bago magliwanag. Pakiramdam ko may ginawa sila doon para hindi tayo makaalis kaagad. Pulo ka ba? Ilalabas mag-isa sa gitna ng dining. Nakita mo ba yung kamay ni Aling Loren? Sabi ko Brandon pakiramdam ko hindi siya tao.
Manatili kayo sa pwesto doon. Walang ingay. Katahimikan ang tanging proteksyon natin hanggat pa pumuputok ang araw sa silangan. Natatakot na ako eh. Parang may malaking nilalang na nakadapa sa ibabaw ng jeep. Hindi yun hayop. Masyadong mahaba yung beyas para basta maging hayop lang. Sinasabi ko na sa inyo. Pati bungog na to mula pa nung dumating tayo eh. Bakit ba kasi naniniwala tayo down sa batanda eh? Nakakatakot naman yung itsura noon oh. Tinatawag sila ng mga nilalang dito dahil pumasok tayo sa teritoryo nila. At ang asida ginamit ni Loren kanina, hindi yun pampalasa, pang-aalay yun. Handa akong lumaban kung kailangan. Hindi ko aya may mangyaring masama sa inyo. Pero kailangan nating makaisip ng paraan para maayos yung sasakyan. Ang bawat segundo tila isang oras sa bagal. Habang nakikinig kami sa mga kakaibang tunog sa paligid, ang rosaryo ni Lola Zo naglalabas ng mahinang kislap tuwing tinatamaan ito ng liwanag ng buwan. Hindi ko na alam kung alin ang mas nakakatakot. Ang mga aninong nasa labas o si Aling Loren na alam kong nakatayo lang sa kabilang panig ng pinto. Lola, bakit parang hindi po nababawasan yung mga ano sa labas? Pansin ko po mas dumadami pa sila habang palapit yung bukang liwayway dito sa dalampasigan. Tinatawag sila ng mga nilang dito dahil pumasok tayo sa teritoryo nila at yung asin na ginamit ni Loren kanina. Hindi yun pampalasa. Pang-aalay yun. Kaya pala ang lakit ng pakiramdam ko nung hinawakan niya ako. Para tayong karne na binabad sa pampalasa bago iluto. Diyos ko! Bakit ba nangyayari to sa atin? May mga batas sa itaas na nakatitig sa atin. Kita nila tayo sa butas ng nipa. Huwag kayong titingala. Baka isang titig lang. Mahigop na nila ang lakas nyo. Gusto ko nang umuwi. Ayoko na dito. Yung ingay ng alon parang boses ng mga taong naluluno at humihingi ng tulong. Makakaalis tayo rito. Pangako yan, honey. Hindi tayo mabubulok sa lugar na to, pipilitin kong ayusin yung sasakyan natin. May paparating, ramdam kong lamig na dala ng hangin. Maghanda kayo. Ang kadilim may bagong anyo na hindi nyo po nakikita. Teka, kumakanta si Aling Loren pero hindi ko indihin yung lenggahe niya. Natatakot na ako sa kanya. Orasyon yan. Ginising niya yung mga bantay ng dagat para harangan ang daan natin. Pero hindi nila alam, mas malakas ang pananampalataya kaya sa kasamaan. Honey, yung jeep natin dahan-dahang lumulubog sa buhangin kahit wala namang gumagalaw dito. Oh, tingnan mo. Kailangan na natin kumilos bago mawala to sa atin. Ang takot parang laso na dahan-dahang dumadaloy sa mga ugat ko. Gusto kong maging matatag para sa lahat. Nakita ko si Brandon. Kitang-kita ko ang desperasyon sa mga mata niya. Sa gitna ng kadiliman, naramdaman ko ang isang malamig na dampi sa balikat ko. Isang haplos na hindi galing sa sino man sa aming apat. Nagulat ako nang makita si Aling Loren may dalang lampara. Hindi pa ba kayo dinadalaw ng antok o naghihintay lang kayo ng tamang pagkakataon? Ang ganda ng buwan. Sakto kitang-kitang mga mukha ninyong natutuliro. Aling Loren, kailangan na naming ayusin yung sasakyan para makakaalis kami kaagad ng maaga. Pwede bang hiramin muna namin yung lampar nyo para makita ko yung makina? Bakit kayo nagmamadali? Hindi nyo ba gustong pagpapatuloy ko sa inyo? Maamo ang dagat, presko ang hangin. Ayaw nyo ba dito? Ano ba talaga kayo? Hindi kayo tao. Nakita ko ang refleksyon nyo sa tubig saka wala kayong anino. Ang anino ay para lamang sa mga nilalang na maihangganan ang buhay. Kami kasing tanda ng mga koral at kasing lalim ng karagatan. Lumayo ka sa amin sa ngalan ng Panginoon, hindi mo kami makukuha. Ang kaluluwa namin ay hindi para sa kadilimang kagaya ninyo. Tama na pagkukunwari mo, Loren. Ipakita mo ang tunay mo ngayon. Alamdam niyong ligaw na baboy-rabo na inihain mo. Mga taong ligaw din na napatpat dito. Matalas ang pandama mo. Matanda. Pero huli ang lahat para sa inyong apat. Ang buhangin. Lalamunin ang takot ninyo hanggang wala nang matira.
Kundi buto ngayon na Honey takbo sa sasakyan, huwag kayong titigil, kailangan kong paandarin yung makina, may humila sa akin. Mula sa ilalim, Brandon, tanungan nyo ayoko papunta sa ilalim ng lupa, nagkagulo ang lahat nang biglang mamatay ang lampara. Tanging liwanag ng buwan ang nagsisilbing ilaw na patakbo ako, sa gitna ng sigaw naramdaman ko ang lansa ng dagat na tumatama sa mukha ko. Paalaala na ang kalaban namin hindi lang si Aling Loren, kundi pati ang nilalang sa kadiliman. Walang iwan na Honey. Tapit ka lang ng mahigpit. Lolo Peter, sa likod nyo may papalapit galing kusina. Sige na, pauna kayo sa gifit, kaya ko sarili ko. Siguraduhin nyo lang. Huwag kayong hihinto hanggat hindi nyo nakikita yung sementadong highway. Ang bigat ng pinti ko. Parang bawat bang hinihigop ng lupa. Brandon, tingnan mo yung mga tao sa dalampasigan. Bakit nakatayo lang sila nang nanonood? Huwag mo silang tignan, hindi yan mga tao. Mga kaluluwayan ng mga nauna sa atin. Sa akin na kayo ni Lola Zo. Bilis. Lumayo kayo, mga kampo ng dilim. Hindi ninyo kami mapipigilan. Brandon, paandarin mo na. Ramdam ko. Palapit na sila. Saan kayo pupunta, mga mahal kong bisita? Malalim na ang gabi. Mas delikado sa labas. Halika kayo. Pasok na kayo ulit sa loob. Hindi mo kami makukuha ngayong gabi, matandang hukluban. Bumalik ka na kung saan ka manggaling. Please, suman ka na. Parang awa mo na. Ayokong mamatay dito. Sige na, Brandon, iatras mo na. Bilisan mo bago pa tayo tuloy makain ng halimbaw na yan. Hinding-hindi kayo makakalayo. Sa oras na tumapak kayo rito ay pag-aari na kayo ng dalang basigang ito. Ang bawat piraso ng pagkatao ninyo. Sa huling pagkakataon, nakita ko ang mukha ni Aling Loren, na dahan-dahang nagbabago at naging isang dambuhalang halimaw na mailibo-libong mata. Ang jeep ay gumaralgal, pumusok, pero biglang nagkaroon ng milagro. Umandar ito at pumarurot palayo sa bahay na yon. Habang mabilis kaming lumalayo, ang buong lugar tila unti-unting lumulubog sa kadiliman. Iniiwan ng isang alaala na habang buhay mananatiling sariwa sa isip ko. Akala namin makakaalis na kami, pero hindi pa pala. Honey, bakit hindi nagbabago yung dinadaanan natin? Kanina ko pa nakikita yung punong yan Paulit-ulit na. Brandon. Hindi to tama. Yan yung kanto papunta sa bahay ni Aling Loren. Paikot-ikot lang tayo dito Sinumpan niya ang dalampasingan na ito sa bawat liko natin. Bumabalik lang tayo sa puso ng impyerno. May kung anong puwersang bumabalot sa buong lugar. Brandon, ito mo muna. Baka kung saan pa tayo dalhin ito. Wala na. Ayaw kumagat ng preno. Doon muna tayo sa malaking puno. Doon tayo titigil. Teka, sino yung lalaking yon sa ilalim ng puno? Parang hinihintay siya. Mag-ingat kayo. Hindi natin alam kung kakape o kaaway yan. Huwag kang lalayo sa akin, Honey. Kahit anong mangyari, magkasama tayo. Bakit ang lagkit ng lupa sa paligid niya, Brandon? Tingnan mo, tumutuloy yung lawin ng bibig niya. Huwag kayong matakot, mga nanliligaw na kalulo. Pare-pareho lang tayong bilanggo ng baybay to, para kaming nasa loob ng isang masamang panaginip na paulit-ulit na binabangungot. Ang kalsadang dapat magdadala sa amin sa kaligtasan. Bumalik lang sa tapat ng malaking puno malapit sa bahay ni Aling Loren. Malakas ang pintig ng puso ko. Parang matutumba na ako sa dami ng iniisip kong pwedeng mangyari. Nilapitan namin ang lalaki. Sino ka ba? At paano mo nalaman na hindi kami makakaalis sa lugar na to? Ako si Caleb. Yung taong hindi na muling makakaalis dito. Mang Caleb, yung sugat niyo sa paa, bakit may malapot na likid na tumutulog? Laway ba yan? Bakit ganyan kalapot yung lumalabas sa bibig mo? Kalim, anong nangyari sa'yo? Markaan ng pagkakabilanggo mo. Naging yanggaw na aswang ako dahil sa isang maling pagkakataon. Yanggaw ibig sabihin aswang ka na rin. Kumakain ka rin ng laman ng tao. Nalawayan ako ni Loren. Pag yung laway ng aswang pumasok sa sistema mo, unti-unti ka lang magiging isa sa kanila. Anong klaseng halimaw ba talaga yung babaeng yon? Hindi lang siya simpleng aswang. Ba siya isang tapang-tapang? Aswang yan na namumuhay sa kailaliman ng dagat. Kung gumalaw parang isda.
Pero umaahon sila para maghanap ng biktima. Kaya pala amoy dagat yung buong bahay niya. Tapos yung lugar na to ang lansa. Ginagamit niya ang dagat para bitagin tayo. Inisip ko na sana panaginip na lang ang lahat. Habang nagpapaliwanag si Mang Caleb, nakita ko kung paano dahan-dahang nanunuot ang malapot niyang laway sa sarili niyang sugat. Isang proseso ng pagbabago na tila wala ng lunas. Akala namin mabait siya. Yun pala may balak siyang masama sa amin. Dapangapang yung alamat na kinukwento ng mga mangingisda. Yung mga hindi na nakabalik sa dalampas. Magpapanggap yan na malaking isda. Minsan nga parang lapu-lapo na kumikinang sa dagat tapos pag lumapit ka hihilain ka niya sa ilalim at doon ka niya papatayin. Ibig mong sabihin yung mga tao na nakita namin sa dalampasigan mga biktima niya rin. Sila yung mga hindi na nakatakas at hindi lang katawan ang kinuha niya pati kaluluwa. Kaya ba wala nang pumupunta dito kasi lahat kinuha na niya. Pag may sinusubukan siyang kunin na hindi niya makuha yung mga alon. Nagiging kasing bagsik ng galit niya. At Diyos ko, paano namin tatalunin yan kung buong karagatan ay kakampi niya? Hindi tayo susuko. Mang Caleb, sabihin mo sa amin anong kahinaan ng mga dapang-dapang na yan. Ayaw nila sa tuyong lupa sa semento. Pero hindi nyo mararating yun hanggat hawak nyo ang lugar na to, Brandon. Kailangan lang natin mag-isip ng paraan. Kailangan lang nating talunin siya. Naramdaman ko ang lamig na gumagapang mula sa talampakan ko paakyat sa binti ko. Ang paliwanag ni Mang Kev, parang hatol ng kamatayan para sa aming lahat. Hindi lang pala kami nakikipagkarera sa oras kundi nakikipag-agawan din kami sa sarili naming kaluluwa laban sa isang nilalang na ang tanging hangad ay lunurin kami sa walang hanggang kadiliman sa kailalimanak na kayo, wala na akong paki sa kontrol at sumpa sumama ka na sa bago ka pa niya tuluyang lamuninuli na huli na para sa akin yung pagiging niyang anggam kulungan to, kulungang gawa sa sarili kong laman at dugo. Brandon, iatras mo na yung sasakyan. Ramdam ko na ang presensya niya. Papunta na siya. Ang dami nila. Ang mga mata. Lebo-lebong mga matang nakatigil sa atin wala. Sa karagdatan. Kalib takbo na. Please mong hayaan maabutan ka nila. Dito na lang ako. Halimbaw na ako. Parte na ako ng lugar na ito. Patawad Mang Caleb. Kailangan kong iligtas sila. Kailangan kong iligtas kayong lahat. Trend. Tingnan mo si Mang Caleb. Bakit siya dahan-dahang dumadap sa lupa? Nagpapagod na siya ng anyo. Yung laway niya nagiging kaliskis na. Hindi tayo magiging katulad niya. Lalaban tayo kahit sa gitna ng kadiliman. Ang tunog ng makina ng jeep parang desperadong sigaw sa gitna ng katahimikan ng gabi. Habang mabilis kaming lumalayo. Nakita ko sa huling pagkakataon si Mang Kilebuluya nang sumubsob sa maputik na lupa. Ang katawan niya pumipilantik na isdang hinihingal sa labas ng tubig. Sa bawat paglayo namin, nanalangin kami na sana makita na namin ang daan. Kawawang biktima lang din siya ng panlilin lang na nilalang sa dagat. Huwag kang lilingon, honey. Kita ko sa salamin. Humahabol yung mga alon sa atin. Paano umabot dito yung tubig ng dagat, Brandon? Pisan mo ba? Yan ang kapangyarihan ng tapang-dapang. Kaya niyang baluktutin ang kalikasan para makuha tayo. Brandon, isat ko parang hinihila yung laman ko. Kumapit ka lang. Malapit na tayo. Ramdam ko na. Malapit na tayong makaalis dito. Lumayo kayo mga kampo ni Loren. Hindi kayo magtatagtumpay ngayong gabi. Na akong sasabok sa kabat saka naririnig ko yung boses ni Aling Loren, Brandon. Natatakot ako. Hindi ninyo matatakasan ang tanin ninyo. Magiging akin kayo. Hindi kami sayo. Buhay namin to, sa amin lang to. Ang jeep tila lumilipad na sa bilis habang ang mga alon ay pilit kaming inaabot mula sa likuran. Bawat patak ng pawis ko maihalong alat ng dagat. Paala-ala na ang lakas ni Aling Loren, nasa loob na rin namin. Sa gitna ng takot at pag-asa. Ipinapanalangin ko na sana makaalis kami ng ligtas sa lugar na yon. Pero katulad nung nauna, nagpaikot-ikot lang din kami sa dalampasigan. Bakit paikot-ikot pa rin tayo? Kanina pa natin nadadaanan yung punong yan. Pero naglalaruan na tayo ng tapang-tap. Binabaluktot niya ang paningin natin. Yung daan ginawa na niyang isang malaking bitag.
Brandon, tigil muna tayo. Halos ubos ng gasolina natin pero wala pa rin tayo sa labas ng dalampasigan. Tama. Kailangan muna natin magpahinga. Mas lalo tayong mawawala kung pipilitin nating baybayin ang kadiliman. Pero Lola, nakakatakot yung karagatan. Pag huminto tayo, lalamunin tayo ng mga alon na yon. Mas ligtas tayo kung magkakasama sa gitna ng lahat ng tuyong bilis padalas na uuwi sa kapahamakan. Sugat ko. Kung na napansin kanina. Parang may kung anong gumagapang sa loob ng balat ko. Baka nilalason ka na, honey. Kailangan mong maggamot. Pero sa ngayon magpalipas muna tayo ng gabi dito. Makabuo man lang tayo ng proteksyon. Sige, hihinto ako dito sa may malaking bato pero mag-ingat tayo. Makiramdam tayo sa paligid. Saan tayo mahanap ni Aling Laulen, baka matatin na ako sa takot eh. Huminto ang sasakyan at kasabay nito ang paglamon ng nakakabing katahimikan sa paligid. Naamoy ko pa rin ang lansa ng isda. Kahit anong pilit naming hanapin ang daan palabas ng dalampasigan. Tila ba ang lugar mismo ang lumalamon sa kalsada. Sa sobrang pagod ng katawan at isipan namin, dinalaw kami ng hindi mapigilang antok. Tumama ang liwanag sa mukha ko kaya nagising ako. Brantot gising. Bakit? Bakit ang liwanag na agad? Anong nangyari? Umaga na pala. Mahina yung dagat pero kahit mailiwanag nakakatakot pa rin. Masyadong tahimik ang umaga. Parang binura ng araw ang lahat ng nangyari kagabi. Huwag kayong magpapalin lang sa ganda ng paligid. Ang dagat mas mapanganib kapag kalbato. Teka, ba yun yung bahay ni Aling Laurel? Paano? Paano tayo nakapalik dito? Impossible. Sigurado akong malayo yung tinakbo ng jeep bago tayo huminto. Magandang umaga sa inyo. Alin na kayo? Handa ng masarap nating almusal. Aling Lauren, bakit po kayo nandito? Akala ko ba na panaginipan niyo lang siguro yung nangyari kagabi? O halika na, honey. Mainit pa ang sabaw. Sumunod lang kayo pero huwag kayong kakain o iinom ng kahit na anong ialok niya. Tumambad sa amin ang isang nakakatakot na realidad. Mahinahon ang mga alon. Wala na kaming nakita o narinig na boses ni Mang Kileb. At lalong wala na ang nakakatakot na anyo ni Aling Lauren. Mumiti siya sa amin na parang isa siyang mapagmahal na ina. Pero sa likod ng mga mata niya, nakikita ko ang kailaliman ng dagat. Handa kaming lunurin. Honey, pag nakalabas tayo rito, magtatayo na lang talaga ako ng negosyo. Ayoko na magsain ng oras sa kung ano-ano. Akala ko ba ayaw mong pag-usapan yung negosyo? Binago nung nangyari kagabi yung pananaw ko. Ang gusto ko na lang, tahimik na buhay kasama ka. Yun lang. Gagawin natin yan. Magtatayo tayo ng maliit na negosyo basta. Magkasama tayo. Ibebenta ko yung luma kong sasakyan para may pangsimula tayo sa syudad. Saka huwag daw nating banggitin yung pangalang Lauren ha. Kahit kailan. Magplano kayong dalawa habang ginagawa ko ito. Pananggan natin ito laban sa kanila. Lola, sapat na ba yung mga halamang yan para kalabanin yung nilalang sa dagat? Hindi nito mababasag ang sumpa pero sapat ito para piringan ang mga mata niya para makalusot tayo. Ramdam ko yung titig niya galing sa kusina. Parang binabasa niya ang bawat galaw natin. Ang bigat. Nakakatakot talaga siya. Habang nakaupo kami sa harap ng hapag, bawat subo tila laso na dahan-dahang pumapatay sa bawat isa sa amin. Sa ilalim ng mesa, mahigpit ang hawak ni Brandon sa kamay ko. Parang pangakong hindi niya ako bibitawan. Sa kabilang dako, ang mga kamay ni Lola Zo ay mabilis na naghahanda ng sandata namin. Mga langis at mga halamang ugat na magiging huling pag-asa namin. Bakit hindi ninyo kinakain ang hinanda ko? Hindi niyo ba gusto ang sariwang isda? Busog pa po kami. Aling Lauren. Siguro mamaya na lang po namin ubusin yung hinanda nyo. Sayang naman ang grasya. Ang mga isdang yan ay galing pa sa pinakamalalim na bahagi ng tahanan ko. Salamat sa aluklaen, hindi pa talaga kami guto. Pwede namang ikaw na lang ang kumain yan. Tapos na ang gabing yon, Lolo. Bakit parang daladala nyo pa rin? Ang takot. Mahirap po kalimutan yung mga bagay na gustong manlunod sa amin. Aling Lauren eh. Salamat sa almusal. Pero kailangan na naming ihanda yung gamit namin.
Aalis na kami mamaya. Sa tingin ninyo, hahayaan ko kayong umalis ng ganun lang kadali. Hanggang dito lang ang kapangyarihan mo sa bahay-bahayan mong ito. Lauren Brandon, tingnan mo yung bintana. Sikat ng araw. Unti-unti nang nawawala. Ang maaliwalas na umaga, mabilis na naglaho at napalitan ng kakaibang asul na liwanag na nagmumula sa labas. Nagsisimula ng umulan. Habang natatakot kami, nakita ko ang anyo ni Aling Loren na dahan-dahang nagbabago. Ang balat niya nagiging kaliskis na sobrang palit. Isinaboy ni Lola Zo ang langis. Sa ngalan ng lupa at hangin. Ang alat mo walang bisa sa amin. Ang mga damon mo hindi